ang mga batas ay inilagay para siguraduhin ang kaayusan at kaligtasan ng mga nasasakupan. Maging dito sa simbahan po ay mayroon tayong mga regulasyon o meron tayong mga polisiya. Mamaya bago matapos ang misa, maririnig nyo na naman po. Sa atin pong paglabas, gagamitin po natin ang mga pintuan na nakaharap sa Quezon Boulevard at sa San Juan, Plaza San Juan. Minsan po ay kailangan nating lagyan ng mga ganitong mga patakaran dahil sa maraming kadahilanan. Minsan hindi natin naririnig, minsan isinasawalang bahala o isinasantabi na lamang natin. Kaya kung titingnan niyo po yung ating simbahan, may mga harang. May mga bakal na harang. Yan. May mga parang kadena. Yan po. Sa totoo lamang po, kung tayong lahat ay magiging mulat at atin pong napapakinggan at nasa sa loob yung mga patakaran sa simbahan, hindi naman kailangan na talaga niyan eh. No? Hindi na kailangan. Ano po? Yung mga harang na yan, na bakal na iyan. Ngunit minsan nakakalimot tayo o minsan sabihin na po natin, nagiging matigas ang ating ulo. Ano po? Kahit po sa labas ng simbahan, sa lansangan halimbawa, mayroon dyan mga concrete barriers. Meron dyan mga, sabihin po natin, mga signages, paalala. At minsan may manghuhuli pa. Sa katunayan lamang po, kung tayo ay mga tao na halimbawa ay laging binibigyan ng halaga o pansin yung mga patakaran sa lansangan, hindi na naman talaga kailangan yan. Ito ay nangyayari dahil minsan isinasantabi o hindi natin tinitingnan, hindi natin pinakikinggan. Sa Ebanghelyo, ito ang ginawa ng Panginoong Hesus. Ang ginawa ng Panginoong Hesus, ayon na rin sa kanyang paliwanag sa kanyang mga alagad, na parito siya para ipaliwanag at isakatuparan ang mga bagay na naaayon o pinahayag mula sa batas na galing kay Moises at sa mga propesiya mula sa mga propeta. Kung titingnan po natin, oo nga, dumating ang Panginoon para iligtas tayo. Yun naman ang ultimate. No? Yun naman ang talagang pinakarurok ng kanyang pagdating sa atin. Iligtas tayo sa siguradong kapahamakan, sa walang hanggang kapahamakan o kaparusahan sa impyerno. Pero pansinin niyo po, isa sa mga paraan para magawa niya yon, na tayong lahat ay mailigtas sa walang hanggang kaparusahan ng impyerno at tayo'y mailigtas para sa walang hanggang kaligayahan sa kalangitan, ay ang pagtuturo niya sa atin na sumunod at isakatuparan ang mga patakaran, paalala o aral na ipinadala o ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan man ni Moises o kaya ay sa mga propeta. Ibig sabihin po, kung totoong tayo ay relihiyosong tao, kung tayo po talaga ay totoong deboto, kung tayo po talaga ay totoong mananampalataya at tagasunod ni Jesus Nazareno, kung tayo po ay totoo namang mga disipulo o misyonerong disipulo ng Panginoon, kailangan po natin na matutong sumunod at isakatuparan ang mga aral, paalala, o sabihin na nating batas na ibinigay ng Diyos. Yan lang po yun. Gagawin na ng Diyos na maipako siya sa krus. Gagawin na ng ating Panginoong Jesus alimurain, traidorin ng kanyang mga kaibigan, akusahan ng mga kasinungalingan, at ipapatay. Gagawin na po niya lahat iyon.
Ang hangad lang ng Panginoon, ang pakiusap lang ng Panginoon, sumunod naman tayo. Sumunod naman tayo sa mga aral niya. Sumunod naman tayo sa mga ipinahayag ng Diyos sa atin. Sumunod naman tayo. Kung bakit minsan, nandiyan na nga ang ibinigay at ipinahayag ng Panginoon, susundin na lang po natin, ito naman ay para sa ikabubuti natin, ay pinipili pa rin natin na talikuran o ito ay salungatin pa. Kumbaga, sa mga magulang na naririto, handa niyong igapang ang inyong mga pag-aaral ng inyong mga anak. Tama po. Handa niyong gawing araw ang gabi. Handa po ninyo na huwag munang bilhin ang mga pangangailangan niyo at unahin ang pangangailangan ng inyong mga anak. Ang hiling lang ninyo sa inyong mga anak, ang hiling ko lang, mag-aral ka lang. Ako na lahat. Ako na ang kakayod sa pamilya. Ako maghahanda ng damit mo. Ipagluluto kita. Aayusin ko ang bahay at tahanan na para maging komportable ka. Ang hiling ko lang, anak, mag-aral ka. Yun lang. Kung ating ito ikukumpara sa kalagayan natin sa tahanan. Ganun din ang Diyos. Gagawin na niya ang lahat. Ang lahat ng pagpapakasakit. At niyakap na nga niya yung kamatayan. Ang hiling lang ng Diyos sa atin, sumunod lang tayo. Isa katuparan lang po natin ang kanyang mga habilin, ang kanyang salita. Na ito naman ay hindi para sa kanya, ito naman ay pangunahin para din sa ating kapakinabangan, para sa ating kapakanan, para sa ating kaligtasan. Nawa mga kapatid, mga kadeboto, makamtan natin ang biyaya ng pagsunod. Hindi lang pakikinig, kung hindi pagsunod. Hindi lang pakikinig, kundi pagsasakatuparan na kung ano man ang kautusan, batas, habilin, o mensahe ng Diyos sa atin bilang mga individual at maging bilang isang minamahal niyang bayan.